Kanina, Tori Baligod, may nagsasalita sa kasama mo, narinig mo rin siguro, may binabanggit siya na human trafficking kanina, na hindi mo na natin binigyan ng atensyon kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking? Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po. Sa Maydas, minsan sa Shangri-La. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, kikinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama ho silang naghatid nung babae. At Teka, ilang pagkakataon? 2? 2 beses po na So, mamimili siya mula sa 5, ganon? minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po. Namimili muna siya. Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Siguro, sino na lang nakakaalam? Kasi sinabi lang sa'yo, mahirap naman yon. Baka mamaya, mabanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang, yung talagang nakakita ng sinasabi mo. At patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maydas. Pwedeng pakidetalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung 2 babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maydas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo, sabi mo kasi 2 beses lang, Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Yung experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maydas po. O sino pa sa inyo? Meron pa sa... Sa akin, Your Honor, sa Team EC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po. OMG mga kababayan, ito po ang nangyayari sa atin ngayon. Naniniwala ba kayo dito sa inyong mga napapanood at mga sinasabi nitong mga dating Marines? Ano po? Kayo na po ang humusga mga kababayan. Ito po ang mga videong naglitawan. Ano po? Tingnan nyo po itong mga video na ito. Oh. Kaya lang baka copyright po ang music, kaya tanggalan po natin ang music. Sino pang inyo nagpapanood dyan mga kababayan? Kayo na po ang humusga. At kayo na po ang magkunik-kunik kung totoo nga po ba. May kinalaman ba ito dyan sa sinasabi nitong mga dating sundalo, dating Marines? At sino ba yung tao na yan na nakikita ninyo dyan na kainuman, no? Hindi na po ako magbabanggit ng pangalan mga kababayan. Sishare ko lang po ito sa inyo. Kumakalat po ito ngayon eh. Nakapost po ito dito kay Iloy Bogres, no, mga kababayan. At ito pa, para sa inyong kaanuhan mga kababayan, meron pa ritong video. Ito talaga, video talaga ito mga kababayan. Halimbawa, ilan yung politiko? Ano ba to? National o local? National. National? So, yung mong sabihin nakahilera sa mga senador, ganyan? Meron po. Senator? Senator. Naku po. Iilan lang ang senador, naku po. Ala. So, iilan lang. Si Senator, magkano Si in-offer ni Senator? Ano pa lang. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. 250 to 300. Yes, Wala pang po. nangyayari to. Wala pa po. Ganun ang senador, Grabe, no? Opo. Napaka-generous pala nila, no? Kasi galing sa tax. Oo nga, no? Mga galing sa tax. Mas lalo si ano. Ay, nako. Okay. Tapos, okay, ito question ko ngayon. Yung mga minention mo sa aking mayor or senator, Yes. nakita mo nag-hearing sa Senado. Nandun sa hearing, yung mga nag-offer,
Nandun. Nandun. Oo, nandun, syempre. Nako, okay. Ito na lang, final. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang. Pwede ba yun? Oo, initials lang. First name, last name. First name, last name. Hala, sobrang dali kasi. Sige lang. Initials. Initials. Gitna na lang. Initials. Okay lang. Ano siya? May Y. Y? Tapos ano yung last name? Hala, ang hirap na ito. Kinakabahan Hindi, first ako. letter ng first name. O, sige. First letter. First name. R. R. Last name. Hala, wag na. First letter ng last name. First letter ng last. O, sige. Wag first letter. Last letter ng last, Last name. letter. R ang first name, di ba? Opo. Last letter ng last name. F na lang. Ha? F. F ang last name. Opo. Yun ang last letter, yung elf? Hindi. Second, pangalawa. Pangalawa. Pangalawang letter ng last name. Opo. Okay. Parang comment nyo nga guys, tingnan natin yung sino. Dali, sino yung mga first letter ng first name R, tapos sige. Yung second letter or third letter, no? Opo, F, no? yes po. Comment nyo nga. Sige nga, hindi ko alam Parang hirap pulaan. Oo, mahirap, no? Ayan mga kababayan, so mahirapan ba kayo? Nahirapan kayong humula kung sino yon? Well, yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan at ang pag-iiyakan nito pong mga nabanggit kahapon na mga ex-marines at ang nakakagulat dito mga kababayan, pati pala itong si Father Flavi at pati pa rin itong si Torre, Dilima, Trillanes, lahat sila mga kababayan, talaga naman tama pala talaga ang sinasabi ni Marcos Jr. noon na ang kanyang panawagan ay Uniteam. Tama pala talaga mga kababayan. Alam nyo, ang kahulugan po kasi ng Uniteam, dati kayong magkalaban, dati kayong magkaaway. Mag-unite kayo. Tama hindi? Yun pong kahulugan yan. Ngayon, ang mga Duterte, hindi naman kaaway ng mga Marcos, di ba? Katunayan nga, si Tatay Digong pa ang nagpalibing sa libingan ng mga bayani dito kay Marcos Sr. na matagal nang nakaburo sa panahon ng mga Dilawan. Dahil nga sa galit na galit dito yung mga Dilawan. Now, ang tanong mga kababayan, sino ba ang pinaniniwalaan mo na ka-Uniteam nitong si Marcos Jr.? Bago nyo sagutin yan, magpapasalamat po muna ako sa mga walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share sa ating mga video. Salamat po guys, wala pong bayad yan. Kung magsasubscribe kayo, makikita nyo po yan. Papatak po yan, 227. Now, huwag nyo nang pong bawiin pag nag-subscribe na kayo, isang beses lang, okay? Wala naman pong bayad yan. Tatanawin kong malaking utang na loob sa inyo yan. Ano po, mga kababayan? Meron na po akong ginawang bagong FB page, pwede nyo rin po akong isupport dito. Unti ko na pong anuhan po ito mga kababayan, yung ating FB page, no? Ang ating FB page ay ito po, no? Ang pangalan, ito po, VMRPOB. Kung gusto nyo po mag-follow, yan, mayroon na pong 22 followers na po yan mga kababayan. Ano po? So, paki-like at paki-follow nyo na lang po yan mga kababayan. Bagong-bago po ito, batang-bata, no?